Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. The female president in 2028 in the Philippines gonna have to be a woman leading and be a president? The answer is yes. The prophetic message the Lord has given me concerning Mrs. Sarah. I don't hate her. I love Mrs. Sarah. She's an amazing woman, but God has refused her from being president of the Philippines. Ang nakakatakot na hula ni Perez hindi ang paghatol ng Diyos sa Pilipinas. Pang-10, ang paglitaw ng isang babaeng pinuno ng Pilipinas, it is going to be a woman. I am very sure of the prophetic message the Lord has given me concerning Mrs. Sarah, but God has refused her from being president of the Philippines. Sabi ni Perez, hindi raw si Sara Duterte ang itinalaga ng Diyos bilang susunod na leader ng bansa. May ibang babae raw, isang piniling katulad ni Deborah ng huling panahon, ang nakatakdang mamuno sa taong 28. Ayon kay Perez, I see a woman that God has chosen. She will be like a Deborah to the nation of the Philippines. Ang ibig sabihin nito, darating daw ang isang babaeng leader na may tapang at puso, hindi lamang para sa kapangyarihan kundi para sa hustisya at katotohanan. Pang-siyam, 3 babae ang maglalaban sa pagkapangulo. I see in total 3 women that will be running for presidential elections, climbing a rope, battling. Inihula ni Perez na 3 babae ang maglalaban sa halalan, ngunit isa lamang ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang pangitain, makikita raw ang paghahati ng bayan sa pagpili kung sino ang tunay na may basbas ng langit. Ang laban na ito ayon sa kanya ay hindi lamang sa politika kundi sa pagitan ng kalooban ng Diyos at kagustuhan ng tao. Pang-8, ang pagkakamali ng bayan. If the Philippines make the mistake to choose Sarah or someone else who is not the will of God, you are going to miss it. Isang matinding babala ang binitiwan ni Perez. Kung pipiliin ng mga Pilipino ang hindi kalooban ng Diyos, mananatiling pareho ang problema ng bansa. Kahirapan, katiwalian at kawalan ng pagbabago. Pang-7, ang propesiya na maaaring magbago. Prophecies can change. God will not force you. Some prophecies can change, some cannot, paalala ni Perez. Ang propesiya ay hindi nakaukit sa bato. Kung magbago ang landas ng tao, maaari ring magbago ang plano ng Diyos. Ito'y nagsisilbing babala. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay nakasalalay hindi lamang leader, kundi sa mga mamamayan mismo. Pang-6, ang pagpili sa may pangalang Maria. I see God's favor on that lady. Her name is Maria. She may not be your type, but God's hand is upon her. Bagaman hindi niya binanggit ang buong pangalan, sinabi ni Perez na isang babae na tinatawag sa pangalang Maria ang may pambihirang pabor ng Diyos. Ayon sa kanya, si Maria raw ay magiging pagpapala hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa rin. Marami ang nagtanong kung sino ang tinutukoy niyang ito. Artista ba, politiko o isang bagong mukha sa larangan ng pamumuno? Hanggang ngayon, misteryo pa rin ito. Pang-5, ang babala ng mga baha. The reason there are a lot of floodings is because the infrastructure of your nation is poorly built. Hindi lamang politika ang binanggit ni Perez. Ayon sa kanya, bahagi ng babala ng Diyos ay ang paulit-ulit na baha na sumisira sa mga tahanan ng mga Pilipino. Anya, kailangang ayusin ng susunod na leader ang infrastruktura, mga kalsada, kanal at sistema ng tubig, upang hindi na muling lamunin ng baha ang ating mga lungsod. Kung hindi ito maisasaayos, magpapatuloy raw ang trahedya sa baha taon-taon. Pang-4, ang babala ng kaaway. The devil wants to bring his own person. The devil wants to cause confusion para kay Perez. Ang labanan sa politika ay hindi lang laban ng tao, kundi laban ng mabuti at masama. Ang sabi niya, ginagamit ng kaaway ang kasikatan at kasinungalingan upang malihis ang bayan sa tunay na kalooban ng Diyos. Dito nag-ugat ang kanyang panawagan. Manalangin bago bumoto. Pang-8, ang pagbangon ng ekonomiya. She will help reboost the economy of the Philippines. Isa raw sa layunin ng darating na pinunong babae ay ang muling pag-angat ng ekonomiya. Sa kanyang hula, ang bagong leader ay magpapatatag ng mga industriya at magbubukas ng oportunidad sa mahihirap. Pangalawa, ang pagbabago ng infrastruktura. She's going to help develop the infrastructures,
to make sure that the floodings are not intense. Ayon kay Perez, bahagi ng misyon ng babaeng ito ay ayusin ang pundasyon ng bansa, literal at espiritual. Hindi lang mga kalsada at tulay, kundi pati moralidad ng mga mamamayan. Tila sinasabi ni Perez na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng puso ng leader at ng taong pinamumunuan. At ang ating number 1, ang babala ng Diyos para sa bansa. If you choose the wrong one, nothing will change in the Philippines. Ito ang pinakamatindi at nakakakilabot na hula ni Perez hindi. Isang tuwirang babala. Kung pipiliin ng mga Pilipino ang hindi kalooban ng Diyos, mananatiling wasak ang sistema ng lipunan. Ang korupsyon, kalamidad, at kawalan ng direksyon. Maging totoo man o hindi ang mga nakita ni Perez hindi, tandaan natin na sa kataas-taasang Diyos lang tayo maniwala, hindi sa sino mang manghuhula ang Diyos. Yan ang tanging depensa natin laban sa puwersa ng kalikasan. Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang amen sa comment sa ibaba. Ang makatindig balahibong hula ni Perez hindi kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Pilipinas. Si Perez hindi ay isang African prophetic voice na kilala sa matitinding pahayag tungkol sa mga bansa. Marami ang naniniwala na meron siyang gift of discernment at prophetic warning dahil ilan sa mga nauna niyang pahayag ay nangyari raw sa eksaktong buwan at sitwasyon. Sa kanyang pinakabagong mensahe, biglaan niyang ibinulalas ang mga nakita niya tungkol sa Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga pangyayaring aniya ay magsisimula pa lamang pagpasok ng 2026. Pang-10, ang nalalapit na pagbagsak sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos. I'm seeing the people turning against you, especially in 2026. Ayon kay Indy, darating ang panahon sa 2026 kung saan mismong mga Pilipino ay maaaring tumalikod at magalsa laban sa Pangulo. Aniya, may mga taong malapit kay Marcos na hindi niya alam na nagbabalak ng masama, kabilang na ang tangkang pagpatay. Ito umano ang babalang dapat paghandaan ng Pangulo. Ang posibleng pag-uga ng kanyang pamumuno at ang unti-unting paglamig ng suporta ng mamamayan. Pang-siyam, pagyanig sa pamahalaan at pagbagsak ng ilang opisyal. Many of your leaders will begin to go to prison. They will be caught. Tahasan niyang sinabi na ang taong 2026 ay magiging year of judgment for your leaders. Ayon sa kanya, maraming nasa pamahalaan ang masasangkot sa iskandalo, masasampahan ng kaso, at makukulong dahil sa mga lihim na matagal nilang tinatago. Ito raw ay simula ng espiritual na paghuhukom sa gobyerno. Isang malawakang pag-uga ng kapangyarihan sa mataas na posisyon. Pang-8, masidhing paghuhukom laban sa katiwalian. If you know you've corrupted the people's money, just repent before you get exposed. Diretsong sinabi ni ND na may mga opisyal sa gobyerno na sangkot sa mabibigat na katiwalian at lihim na kulto. Babala niya, kung hindi sila magsisisi, lalabas sa liwanag ang kanilang mga ginawa at sila ay mahuhulog sa matinding kaparusahan. Para kay ND, ang korupsyon sa Pilipinas ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit darating ang mga sakuna at pagyanig sa bansa. Pang-7, apoy at lindol sa buong Enero 2026. I saw fire, disaster and earthquake. January 6, January 18, January 22, January 27. Pinaka-controversial sa lahat ang sinabi niyang tiyak na petsa ng mga sakuna. Sunog, lindol at pagkawasak ang kanyang nakita sa iba't ibang panig ng bansa. Partikular ng Enero 2026. Para sa kanya, ito ang unang alon ng pagyanig na magbubukas sa serye ng mas matitinding pangyayari. Pang-6, espiritual na paghuhukom dahil sa paganong selebrasyon. They ignore the voice of the Lord because of their pagan festivals. Tahasang sinabi ni Indy na ang mga traditional na kapistahan, particular sa Enero, ay nagiging dahilan ng espiritual na galit ng Diyos. Anya, ang patuloy na pagdiriwang ng mga ito ay nagbubukas ng pintuan sa mga sakuna. At hindi ito basta aksidente, kundi bunga ng espiritual na pagsuway. Pang-5, malakihang aksidente sa tubig at himpapawid. January 1st, through the water, through the air. May malakas siyang babala sa mismong unang araw ng 2026. Posible raw na may maganap na mabigat na aksidente sa dagat o himpapawid. Hindi niya rin ito tinawag na chance accident, kundi isang planadong pangyayari. Pang-4,
Pagsiklab ng apoy sa isang higanting gusali sa Maynila. This mega building, catching fire. Nakita raw ni Indy na isang napakalaking gusali sa mismong kabisera ng Pilipinas ang matutupo. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit ayon sa kanya, ang sunog na ito ay magiging simbolo ng mas malaking krisis na paparating. Pangatlo, pag-usbong ng terorismo at pagdami ng taong dudukutin. I'm seeing some terrorist groups sponsored by some people in the corrupt government. Nakakita raw siya ng mga planadong pagdukot, karahasan, at aktibidad ng ilang grupong may kaugnayan sa terorismo. At ikinagulat ng marami ang sinabi niyang may mga nasa gobyerno ang nagbibigay umano ng suporta sa mga ito. Pangalawa, 6 na bulkan at lindol na magnitude 7 to 8, 6 volcanoes, and a lot of earthquakes. Para kay Indy, 2026 ay hindi lamang taon ng sunog, kundi ng serye ng pagputok ng bulkan at malalakas na lindol. Hindi ito maliit na pagalog, kundi mga lindol na kayang magdulot ng pambansang kaguluhan. At ang ating number 1, taon ng pambansang hatol at panawagan ng pagsisisi. If you guys don't repent, those who don't repent will be removed. Ito raw ang pinakasentro ng kanyang mensahe. Ang 2026 ay Year of Judgment para sa Pilipinas. Kung hindi raw tutugon ang pamahalaan at ang sambayanan sa panawagan ng 3 araw na fasting at repentance, haharap ang bansa sa paghuhukom na hindi pa nararanasan. Kung naniniwala ka na sa Diyos lamang ang magtiwala, i-type ang Amen sa comment section. I-like at i-share ang video. Salamat at God bless.